Good evening sa inyo, isang pinagpalang gabi. Dito tayo ulit para i-review ang XADV 750 2024 model. And yan, super loaded kung makikita nyo, no? Talagang napakaganda, napakagwapo ng itsura nito. Medyo maputik dahil mas maganda siya tignan kapag may putik. So, review lang natin, a quick review dito sa XADV 750. Nagamit natin siya for about 1 week, no? Long ride, short ride, papuntang Pampanga, papuntang Batangas, and pros and cons lang ulit, ano. Hindi na ako magpapakat technical dito kung anong ground clearance, seat height, or whatsoever. 5'6" ako, and makikita nyo mamaya kung gaano ka taas or gaano ko ka tiptoe dito sa motor na to. So, sa akin, pros and cons, kung bagay ba to sa'yo pang daily, pwede ba to pang OBR, pang long drive. Let's try. Unang sakay sa ating ADV 750. Nahin natin yung cons. Napaka walang kang ilalagay dito kundi basura. Hindi, siguro mga card, no? Mga card may ilalagay mo dyan. Sa kabila wala na eh, no? And then, yun nga, lagi ko sinasabi, no? Kapag matigas yung upuan sa long drive, masakit na siya. So, sana nilambutan nila yung upuan. Dun sa 2025 model, mababa to, sabi ni Kenji. So, medyo bumaba yung kanyang seat height, and hindi na siya pabuka, hindi ka na masyadong nakatingkayad. And then wala na to, naka-integrate na siya dito sa headlight niya. Pero mas gusto ko kasi pag meron ito eh. Tignan nyo. Ang ganda niya tignan, di ba? May DRL siya ng orange. So, alam ng mga ibang motorista na merong something sa likod nila kasi kitang-kita yung pagka-orange niya. Ayun, ang tingkad. Windscreen adjustable to, mas gusto ko yung mas mababa para pasok yung hangin, ano. Wala akong nararamdamang hangin bandang pumapasok dito kasi merong cover nun, pero sana medyo hinabaan man lang nila, no. Para may silbi to. Hanggang dito lang yung paa mo eh, tsaka dito eh. Tapos ito nga pala yung kanyang stepboard sa OBR. Maganda oh, ang linis tignan, tas ang haba. Ayun oh, liit ng gulong sa likod, lumaki sa harap. Naka-Akrapovic na rin siya, kaya ang ganda ng tunog, pakinggan niyo yung tunog. Tahimik lang siya, pero pag binirit mo, nandun yung quality na sound na pinuproduce nito ni Acra. Ganda, di ba? Meron tong 4 na modes: gravel, user, standard, tsaka sports. So, bago tayo sumakay, bigyan ko muna kayo ng isang Bible verse for today. Matthew 19 verse 26, with God, all things are possible. Napaka-iksi lang pero sobrang meaningful. Kung sa tao lang, kung ako lang, hindi ko kayang kunin tong bike na to. Pero sa pamamagitan ng Diyos, nakamit natin at naka-experience tayo ng ganito. And hopefully, I pray na marami pa tayong masubukang bike para may review din tayo at may share tayo sa iba. Yun lang. And tara, sakyan na natin to. Lagi tayong magsimulang unahin ng Panginoon, ano? Dasal tayo kahit short prayer lang. Pasalamat tayo sa Kanya dahil nakaka-experience tayo ng mga ganitong bagay na hindi natin nakakalain na magkakaroon tayo. Kasi isang great opportunity and privilege na magkaroon tayo ng ganitong bagay. Lagi kong sinasabi sa tropa na mga grupo natin, wala ako ng bagay na to kundi dahil sa Diyos. And si Lord ang dahilan kung ba't meron ako ng bagay na to. Lahat. Kasi pahiram lang sa atin to eh. Actually, hindi naman natin deserve magkaroon ng ganito. Pero I'm very thankful na kahit papano in-experience natin to. So yun, standard mode lang tayo. Kasi ayoko na mag-sports dahil hindi naman to meant for speed. Ito ay meant for touring, adventure, mga short adventure ride. Balak may pamundok, pangakyat, pwede to. Yan, yung mga ganitong lubak, ito mga gusto nito eh. Ayan oh.
mararamdaman mo pa rin yung konting bumpiness. Yan. Mararamdaman mo pa rin yung konting lubak. Pero hindi siya ganun kasakit. Alam mo yun, hindi mo mararamdaman na nasasaktan yung motor mo. Sa naked bike kasi tsaka sa sports, ramdam na ramdam mong nasasaktan yung motor pag may ganung lubak Sa adventure bike at maxi scoot, hindi masyado kasi ito yung gusto nila Dito sila meant, sabi ko nga. So pangalawang beses na tayong nagkaroon ng maxi scoot. Yung una natin is yung BMW C650 Sport. Yun, sports talaga yun, sports touring yun, na maxi scoot. Pang touring lang siya, hindi siya meant for mga ganitong off-road. Kasi talagang ramdam na ramdam mo yung lubak dito. So, sa bike na to, kahit pumunta ka ng off-road, semi-off-road, kayang-kaya niya. Yan, yung mga ganitong lubak. Lalo na tayo, Scorpion, Pirelli. Speed nito, nasasabi nila, nasa 170, 180. Nasubukan ko naman na. Yun lang talaga yung kaya niyang ibigay. So, sabi ko nga, hindi to meant for speed. Bagay dito mga Philippine loop. Yan, yung mga naglo-loopers. Yan, yung mga umiikot ng buong Pilipinas. Bagay na bagay sa kanila to. Kasi sobrang relax ng body position. Ayan, kung mapapansin nyo. And, pinakamaganda dito, may power siya kung talagang gusto mong umarangkada or gusto mong mag-overtake. Pero sa dulo, wala na siya masyadong power. Kasi single overhead cam lang siya. Niride ko siya for about 1 week. And nagulat ako dahil hindi ko na napansin yung isa kong motor, yung pan-daily ko. Kasi nga, na-enjoy kong gamitin tong motor na to. Napakagaan, napakasarap iliko. Ayan, yung mga ganyan. Mga ganung lubak. Talagang hindi siya napapansin. Yan, yung mga ganyan likuan. Napakagaan talaga. Sobrang sarap dalhin. Kaya hindi ko na nadala yung pang personal bike ko. Hindi ko na siya nagamit, for the whole week. 1 week or 2 weeks ko atang gamit to. And sabi ko nga sa inyo, nagulat ako kasi nga, napakatipid sa gas nito. Maabot pala to ng 27 km per liter. May angkas pa ako nun, nagaling pa akong Tagaytay. Ang kagandahan lang dito kapag nabibitin ka sa power, kahit naka-automatic mode ka, once na pinindot mo yung paddle shift na down, magda-down pa rin siya. Tulad yan, naka 5th gear ako, kahit 72 lang takbo ko. Pumindot ako ng paddle shift. Ayan, diba? Automatic na, wala ka nang gagawin. So, saan ka pa? Hindi ka napagod, nakuha mo pa yung power ng adventure, diba? Napakaganda ng bike na to talaga. Magkakaroon ako ng adventure bike, maxi scoot, sports bike, naked bike, and classic. Yan ang mga gusto ng mga lalaki, di ba? Makompleto nila yung bundle of joy sa pagiging rider. Yung 5 bike na yan ang pinakagusto namin, Makuha mo yung dream bike mo na naked, which is yung GH2. Para sa akin, GH2. Nandun na lahat. Power, comfort, stability, lahat ng technology nandun na. So yun yung pinaka-dream bike ko. Easy to maintain. Kawasaki, syempre matibay. Pangalawa kong dream bike sa maxi scoot, ayan, XADV 750, ito na yon. Comfort, walang ka-hassle-hassle. Napaka-ganda ng suspension. And sobrang tipid, pwedeng pan-daily. Pangatlo, sports bike. CBR 1000 Triple R, XSR siguro sa classic, XSR 900, pinakamagandang classic na napili ko or natipuhan ko. And last, yung adventure bike na pinakagusto ko and yung dream bike ko, yung GS 1250. So kahit sino naman, dalawa lang yan, GS or Multistrada. So yun, balik tayo dito sa adventure scooter. So alam ko ito lang yung nilabas na adventure scooter. Honda lang ang nagkaroon. Dual clutch transmission and paddle shift. Ang thing na nagustuhan ko sa motor na to, wala siyang vibration Alam niyo, nakakapagod kasi sa motor yung vibration. Alam mo yun? Pagka matagal ka nagra-ride, nakakaramdam ka ng vibration. Talagang napapagod ka din
power sapat lang para sa akin yung standard, no? Kasi sobrang lakas na nung torque nung, hindi naman sobra, pero malakas yung torque nung sports and gravel. Pero sa dulo wala na siyang power eh. So sa standard same lang din naman. Mas tipid pa ako. Maabot pa ako ng 27 to 28, di ba? Standard na lang ako. Cons na napansin ko unang-una, no? Yung upuan. Ito na naman tayo sa upuan eh, no? Ewan ko ba? Kasi yung versus ko, pag inupuan mo siya, malambot siya. Malambot din yung shock. So, pag nalubak ka, para ka lang umaalon. No? Correct natin yung mga sinasabi ng ibang vlogger na nag-review nito na para sila nakasakay sa sopa. Anong sopa ba yan, Brad? Kasi hindi ka nakasakay sa sopa literally. Natalbog ka pa rin tulad niyan. Ayan. Malambot yung shock pero yung upuan matigas. So siguro, ang gamit nilang motor madalas is yung naked bike and sports bike. So panoorin nyo na lang kung sino sila. Pero sabi ko nga, honest review tayo. Pros and cons talaga. Kasi pangit naman, di ba? Para lang mabenta yung bike, sasabihin ko lahat ng maganda sa kanya. Siyempre, pagka nagsabi ako ng di maganda, ay, mas maganda pala yung sa kabila. Yung T-Max, mas komportable, mas malambot yung upuan. T-Max na lang ako kaysa sa ganito ganyan, sa XADV, di ba? So, honest review lang. Kasi wala naman perfect na bike eh. Tanggapin na natin na walang ganun talaga. Lahat yan may issue. Kahit yung GS may issue. Kahit yung V4S na Multistrada may issue. Lahat yan, walang perfect eh. So ito, minimal lang naman yung upuan. And then, sabi ko nga, hindi ko ma-stretch. Pag gusto ko mag-stretch ng paa, hindi ko ma-stretch dun, oh. Hindi ko ma-stretch sa dulo. So, walang sense yung harap. Design lang. Yung stepboard sa may bandang harapan, no? Yung pag-forward mo ng paa, wala. Para ka lang din talagang ADV. Na hanggang doon lang sa harap. Hindi ka tulad ng NMAX, pwede mong i-stretch sa harap na gano'n yung paa mo. Ang napansin ko ring cons dito sa bike na to, no? Sana nilagyan na nila ng cruise control yung 2024 model. Kasi sa price point niya, nagdagdag lang siya ng 10,000 sa 2025. Tapos may cruise control na eh. Wala pa rin heated grips. Ewan ko lang kung may heated grips, ha? Tapos yung windscreen, di pa maangat ng kusa. Manually adjustable pa rin itong screen nito. Kailangan mo pa rin ng kamay. Dalawang kamay, rather, para lang iangat. Sa 2025, kailangan mo na lang ng isang kamay para iangat. So yun lang, nakukulangan lang ako doon. Pero sabi ko nga, sa mga ganong price point kasi, dapat meron na siya nun, heated grips, cruise control, eh, diba? Although hindi mo naman magamit, pero pag naulan, magagamit mo yung heated grips. Yung cruise control, magagamit mo pag bumiyahe ka ng NLEX. So, yun lang naman ang cons na napansin ko. The rest, puro pros na eh. Kasi sabi ko nga, na-enjoy ko gamitin. Hindi ko na namalayan. 1 week ko na, almost 2 weeks ko na pala itong ginagamit. And by the way nga pala, itong XADV is 4 liters of oil. So, kailangan medyo mag-budget ka dito. Since dual clutch siya, kailangan niya ng maraming langis, ano. Sabi mo, 28 km per liter. CB500X nakakagawa nun, tsaka Venturi 500. Yung Venturi 500 ko before, nagto 27 yun, 28. So, parang ganito. Eh, mas malakas to, 750. Yun nga lang, top speed nga lang talaga nito, 180, 170, gapang na siya. Sa mga ganitong lubak, medyo mararamdaman mo pa rin. Pero hindi na siya katulad nga, sabi ko nga, hindi na siya katulad nung sa naked bike na parang nagdadabog. Dito parang dinidribble ka na lang, yan oh. Pero malambot yung shock. Hindi mo mararamdaman masyado. Pero alam mo na something na nalubak ka talaga ng sobra. Merong something na parang tumatalbog pa rin siya sa'yo. Yan, tulad yan. Ayan oh. Ayan, lalim na ito.
mararamdaman mo pa rin sa shock mo na talagang may tigas, no? May dabog siya sa handlebar. Overall looks, napakaganda, napaka-pogi nitong motor na to, napaka-brusto, no? Kung masasuggest ko ba to sa beginner, oo naman, sobra. Lalo na sa mga adventure lover na gusto ng maxi scoot or gusto ng adventure scooter, di ba? Ma-advise ko talaga to. From adventure bike to adventure scooter, napakalaking pahinga nun. Kasi same na same lang naman ang torque na binibigay, sa dulo lang nagkakatalo. Pero relax ka, at the same time, tipid ka sa gas, di ba? Gulong, tipid ka rin kasi ang tagal mabudbud ng gulong nito. Magkano lang din gulong nito compare mo sa mga adventure bike na sobrang lalaki at sobrang kailangan talagang makakapal. So para sa akin itong bike na to, sulit siya kung may budget ka. Kung gusto mo mag downgrade from mabibigat na bike yan versus 1,000. Ako, nabibigatan na ako sa versus 1,000. Pag araw-araw kong dala siya, napapagod na ako eh. Hindi katulad nito na napakagaan, matipid, madaling isingit. Yan o. Hindi na ako nakahawak ng clutch. May power. Parehas lang din naman. Pinagkaiba lang talaga yung arangkada. Tsaka yung dulo. Pero overall performance itong bike na to napakaganda, no? Sobrang nag-enjoy ako gamitin itong XADV. And sabi ko nga, ipagkukumpara ko to sa T-Max, mas gusto ko to kasi medyo adventure yung datingan niya. And lagi kong sinasabi na kapag ka-adventure ang dala mo, kahit saan ka mapunta, onting graba, onting lubak, hindi masasaktan yung bike mo. At the same time, komportable pa rin, relax position pa rin yung meron ka. Ang kagandahan lang dito, pag nag-signal light ka, kunyari yan, signal light ako kanan. Pag na-detect niya na nag-signal ako ng kanan, kusa na siyang mag-cancel mamaya. Ayun, no? Nag-cancel na siya. So, pag malilimutin ka tulad ko, once na na-detect niya na kumaliwa ka na or kumanan ka na, magka-cancel na siya ng kusa. Naghahanap ka ng tipid for daily and gusto mo pumunta ng malalayo, bagay sa'yo to. Madalas kumukuha nito mga senior eh. Pero meron din naman ako nakikita ng mga hindi naman senior, yung talagang gusto lang talaga nila ng dream bike nila na XATV. Overall performance itong bike, kaya no, sobrang ganda. Wala akong masabi, wala akong masyadong maraming cons na nabanggit. Minimal pero sabi ko nga walang perfect na bike. Napakaganda, napakasulit gamitin. And ayun. Best buy ba sa market to? Syempre. Honda to eh. Ha? Bomba? Oo. Tahimik lang eh. Oo. Hindi kasi to meant for maingay, pang ano to eh. Pang mga malayuan. Thank you, bro. Mga ganun tao, masaya na sila pag nakakarinig sila ng big bike. So, ako din, nangarap lang din ako. Makikisakay pa nga ako eh. Nangihiram pa nga ako ng big bike eh. Kay Sir Mel. Alain mo yun. Doon ako natuto mag big bike, no? Shoutout sa'yo, Sir Mel. Sana napapanood mo to. Kundi dahil sa'yo, hindi ko rin may experience yung mga ganitong bike kasi dyan ako natuto sa Vulcan. Talaga namang pinahihiram niya tayo ng bike nun. Dala ko pa nun Rusi, di ko makakalimutan yun. Sabi ko, Lord, barang araw ipoprovide mo to, diba? Our Lord is a great provider talaga. So Isaiah 60
50 verse 22, my favorite verse. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Way back 2019, 2018, nakarusi lang ako nun. And ito, meron na tayo. For now, hanggang dito na lang muna ang ating review sa XADV. Salamat sa panonood and sana magkita tayo. Sana kung napapanood mo to, magkita rin tayo sa rides. And lagi tayong magdasal, humingi ng guidance sa Panginoon, knowledge and wisdom. And sabi ko nga, sa Kanya galing to. Siya rin ang kukuha nito. So, pasalamat tayo lagi sa Kanya. Huwag natin siyang kalimutan. Nandito na lang. Ride safe. Ingat palagi. God bless. Shalom.